Magandang araw po sa inyo, aking mga minamahal na lolo at lola. Kung kayo ay kasalukuyang tumatanggap ng SSS o GSIS pension o naghihintay na maging pensyonado, ang video na ito ay para sa inyo. Dahil ngayong Mayo 2026, may napakalaking balita na direktang makakaapekto sa inyong buwanang kita. Nagsipag kayo ng buong buhay, nagbayad kayo ng kontribusyon sa loob ng maraming taon, at ngayon, kayo ay may karapatang malaman ang bawat sentimo na pagbabago sa inyong pensyon. Manatili kayo. Ito ang pinaka-importanteng impormasyon na maririnig ninyo ngayong buwan. Mga kaibigan, maraming nagkakagulo sa social media ngayon tungkol sa tinatawag na 3,500 base pension increase. Kaya naman, bilang inyong mapagkakatiwalaang kaibigan, ipapaliwanag ko ito ng maayos, malinaw at tapat. Walang pagmamalabis, walang maling pag-asa. Ano ang 3,500 base pension? Una, kailangan nating maunawaan ang salitang base pension. Sa ilalim ng SSS, ang base pension ay ang pinakamababang halaga ng buwanang pensyon na matatanggap ng isang miyembro, anuman ang kanyang total na kontribusyon. Sa kasalukuyan, ang minimum SSS pension ay nakatakda sa 2,000 bawat buwan para sa mga may sapat na bilang ng contributions. Ngunit, sa ilalim ng pinakabagong panukalang batas na tinatawag na SSS Pension Enhancement Act na aktibong pinagtataltalan sa Kongreso ngayong 2026, may panukala na itaas ang base pension mula 2,000 hanggang 3,500. Iyon ay isang pagtaas ng 500 bawat buwan o 14,000 bawat taon para sa bawat pensyonado. Sino ang nagsabi nito? Ayon sa mga ulat mula sa Kamara ng mga Kinatawan noong Marso hanggang Abril 2026, ilang mambabatas ang nagsampa ng resolusyon na sumusuporta sa pagtaas ng minimum pension. Kasama rito ang mga miyembro ng House Committee on Government Enterprises and Privatization na siyang nangangasiwa sa SSS. Gayunpaman, ang ito ay napakahalaga mga kaibigan, hindi pa ito opisyal na batas. Hindi pa ito naipasa ng buong Kongreso at hindi pa pinirmahan ng Pangulo. Kaya ang mensahe natin ngayon, huwag tayong magsaya ng maaga, ngunit handa tayong malaman ang eksaktong proseso, ang dagdag benepisyo. Tunay ba ito? Bukod sa base pension increase, may iba pang mga benepisyo na kumpirmado na at aktibo na ngayong 2026. Una, ang 13th month pension. Ito ay ang tinatawag ding Christmas bonus ng mga pensyonado. Kumpirmado na ilalabas ito ng SSS sa buwan ng Disyembre 2026, katulad ng dati. Ang halaga ay katumbas ng inyong isang buwanang pensyon. Pangalawa, ang Annual Cost of Living Adjustment o COLA. Bagaman hindi pa formal na inilabas ang eksaktong porsyento para sa 2026, ang SSS at GSIS ay may mandato sa ilalim ng batas na i-adjust ang pensyon batay sa inflation rate ng bansa. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay nag-ulat ng average inflation na humigit kumulang 3.2% para sa unang quarter ng 2026. Ang adjustment na ito ay karaniwang inilalapat sa katapusan ng taon o sa simula ng susunod na taon. Pangatlo, ang GSIS pension increase para sa mga government employees. Para sa ating mga lolo at lola na dating government employees, mga guro, pulis, sundalo at iba pang kawani ng gobyerno. Ang GSIS ay nagkumpirma na ng isang 5% pension increase para sa mga pensyonado na kabilang sa Old Formula o ORS-OSH-PEMBO. Ito ay naging epektibo simula Enero 2026 at dapat na nakikita na sa inyong buwanang disbursement. Bakit kailangang malaman ito ngayon? Dahil maraming mga pensyonado ang hindi alam na may mga dagdag na benepisyo silang hindi nila natatanggap, hindi dahil inalis ito sa kanila, kundi dahil may mga kondisyon na hindi pa nila natutupad. Halimbawa, ang ACOP o Annual Confirmation of Pensioners. Kung hindi kayo nagsumite ng inyong ACOP para sa taong 2025, posible na ang inyong pension ay temporarily suspended ngayong 2026. Ang ACOP ay ang paraan ng SSS at GSIS para ma-verify na buhay pa kayo at karapat-dapat na makatanggap ng pensyon. Kailangan itong gawin isang beses bawat taon.
Maaari itong gawin sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch sa pamamagitan ng MySSS app o sa pamamagitan ng mga accredited na bangko at rural banks sa inyong lugar. Mga kaibigan, ngayon naman ay tutulungan ko kayo na maunawaan kung magkano talaga ang inyong matatanggap. Gagamitin natin ang tatlong halimbawa ng tunay na sitwasyon. Scenario 1. Si Lola Nena, ang private sector pensioner. Si Lola Nena ay 68 taong gulang. Siya ay nagtatrabaho bilang labandera at kasambahay sa loob ng 22 taon at nagbayad ng SSS contributions. Ang kanyang average monthly salary credit, AMSC, sa panahon ng kanyang pagiging miyembro ay 8,000. Paraan ng pagkalkula ng SSS pension, current formula, 40% ng AMSC, 40% x 8,000, 200 dagdag para sa bawat credited year of service, CYS, na higit sa tanino taon, 2% x 8,000 x 12 taon, 22 minus 10, for year 1,120, 300 additional benefit, guaranteed ng SSS, kabuuang pensyon ni Lola Nena, Section sa 200 plus 1,920 plus 300 Section 5,420 bawat buwan. Ngunit dahil ang minimum pension ay 2,000 at ang kanyang computed pension ay mas mataas, siya ay nakakakuha ng 5,420. Kung maipasa ang 3,500 base pension bill, dahil ang kanyang pensyon ay higit sa 3,500, ang pagbabago sa base pension ay hindi direktang makakaapekto kay Lola Nena. Ang pagtaas ay mas makakatulong sa mga pensyonado na ang computed pension ay mas mababa sa 3,500. Scenario 2. Si Tatay Erning, ang apektado ng clawback benefit offset. Si Tatay Erning ay 70 taong gulang at dating factory worker. Ang kanyang SSS pensyon ay 4,800 bawat buwan. Ngunit siya ay may SSS salary loan na hindi pa nababayaran na may natitirang balanse na $15,000 nang siya ay mag-retire. Dito pumapasok ang tinatawag na clawback o benefit offset. Ang SSS ay may karapatang bawasan ang inyong pensyon para mabayaran ang inyong natitirang utang. Karaniwang ang bawas ay hanggang 10% ng inyong buwanang pensyon hanggang sa mabayaran ang buong utang. Pensyon ni Tatay Erning, 4,800 bawas sa pensyon, 10%. 480 bawat buwan. Aktual na natatanggap, 4,220 bawat buwan. Gaano katagal mababayaran ang utang? 15,480, 31% tuwing sa buwan o halos 2 taon at 7 buwan. Pagkatapos nito, matatanggap na ni Tatay Erning ang buong 4,800 at kung maipasa na rin ang dagdag na benepisyo, maaaring mas tumaas pa ito. Tip para kay Tatay Erning. Makipag-ugnayan sa SSS branch at humingi ng loan offset statement para malaman ang eksaktong natitirang balanse at schedule ng bawas. Scenario 3. Si Lola Carmen, ang GSIS pensioner na may 5% increase. Si Lola Carmen ay dating guro sa public school sa loob ng 30 taon. Ang kanyang GSIS pension bago ang adjustment ay 12,500 bawat buwan. Dahil sa 5% GSIS pension, increase na epektibo Enero 2026, 5% ng 12,500, 625 bagong buwan ng pensyon. 4,500 pauswa, 625 says 30,125 bawat buwan. Sa isang taon, ang dagdag na kita ni Lola Carmen ay 625 x 12 trays, 7,500 bawat taon. Plus ang kanyang 13th month pension na 13,125 sa Disyembre. Ang kabuuang taunang kita ni Lola Carmen mula sa pensyon ay aabot sa halos 157,500. Mga minamahal na lolo at lola, hindi lang magandang balita ang kailangan nating pag-usapan. Mayroon ding mga panganib na kailangan ninyong malaman para maprotektahan ang inyong pensyon. Babala. Verse 1. Mag-ingat sa mga scam. Sa kasalukuyan, maraming mga manloloko ang gumagamit ng balita tungkol sa pension increase para linlangin ang mga matatanda. Nagpapadala sila ng mga text message at Facebook messages na nagsasabi, "Congrats, qualified ka sa 3,500 pension increase." I-click ang link na ito para maklaim. Huwag po itong paniwalaang kailanman. Ang SSS at GSIS ay hindi nagpapadala ng mga link para sa pag-claim ng benepisyo. Lahat ng lehitimong transaksyon ay ginagawa lamang sa opisyal na website.
www.sss.gov.ph or www.gss.gov.ph sa opisyal na My SSS app o personal sa branch. Kung may nagpadala sa inyo ng ganitong mensahe, huwag i-click ang link at agad na iulat sa SSS Hotline or 2055 o sa GSIS Contact Center 02-8847-4747. Babala, Mercury 2 ang ACOP. Huwag palampasin. Tulad ng nabanggit kanina, ang Annual Confirmation of Pensioners, ACOP, ay obligatoryo. Kung hindi kayo nagsumit ng ACOP para sa taong ito, ang inyong pensyon ay maaaring isuspend. Ang deadline ay karaniwang sa katapusan ng Disyembre ng bawat taon. Ngunit ang SSS ay nagbibigay ng buong taon para gawin ito. Kung hindi kayo makalabas ng bahay dahil sa karamdaman o kahirapan, maaaring pumunta ang isang authorized representative na may hawak ng inyong Special Power of Attorney, SPA, para gawin ang ACOP para sa inyo. Babala the retiree, ang Staggered Release Schedule. Ang SSS pension ay hindi inilalabas sa iisang araw para sa lahat. Mayroon itong tinatawag na Staggered Release Schedule, batay sa huling dalawang digit ng inyong SSS number. 00:19. Unang linggo ng buwan, 20:39. Ikalawang linggo, 40:59. Ikatlong linggo, 60:79. Ikaapat na linggo, 80:99. Huling araw ng buwan. Kung hindi kayo nakatanggap ng pensyon sa tamang araw, huwag magpanik. Maghintay ng 2 araw na nagtatrabaho bago makipag-ugnayan sa inyong bangko o sa SSS. Mga kaibigan, kahit na hindi kayo sanay sa teknolohiya, tutulungan ko kayong hakbang-hakbang. Para sa My SSS app, SSS Pensioners, i-download ang My SSS app sa Google Play Store o Apple App Store. Libre po ito. Mag-register gamit ang inyong SSS number at email address. Kapag nakalogin na, makikita ninyo ang inyong pension history, loan balance, ACOP status, at E6 form. Pensioner's ID Replacement. Kung hindi kayo marunong mag-navigate, maaaring humingi ng tulong ang inyong apo o anak. O kaya, pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at humingi ng customer service assistance. May libreng tulong sila para sa mga senior citizens. Para sa GSIS Zone, GSIS Pensioners. Ang GSIS Zone ay ang online portal ng GSIS. Dito makikita ninyo ang inyong pension details, loan balance, at mga official announcements. I-access ito sa www.gsis.gov.ph/gczone. Tips para sa branch visit. Para makatipid ng oras at lakas, dumating bago mag-8 a.m. Maraming senior citizens ang pumupunta sa SSS GSIS branches at ang pila ay napakahaba pagdating ng tanghali. Gamitin ang priority lane. Bilang senior citizen, may karapatan kayong gamitin ang priority lane sa lahat ng SSS at GSIS branches. Huwag mahiyang humingi nito. Magdala ng kumpletong dokumento. Dalhin ang inyong UMID, SSS, GSIS card, valid ID, at photocopy ng bawat isa. Mag-schedule ng appointment sa pamamagitan ng My SSS app o telepono para maiwasan ang mahabang pila. Kayo ay karapat-dapat sa bawat piso ng inyong pensyon. Mga minamahal na lolo at lola, bago tayo magtapos, nais kong ipaalala sa inyo ang isang bagay na mahalaga. Ang pensyon na inyong natatanggap ay hindi handout. Hindi ito awa ng gobyerno. Ito ang bunga ng inyong pawis, ng inyong tapat na pagtatrabaho at ng bawat kontribusyon na inyong binayad sa loob ng maraming taon. Kaya naman, huwag kayong mahiyang kumilos para maprotektahan ang inyong karapatan. Alamin ang inyong ACOP status. Suriin ang inyong pension deductions. At lagi kayong mag-ingat sa mga scam. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, kung mas naunawaan ninyo ngayon ang tungkol sa inyong pensyon, pakishare po ito sa inyong mga kaibigan, mga kapitbahay at mga pamilya na maaaring kailangan ng parehong impormasyon. At huwag kalimutang isubscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell dahil lagi kaming nagdadala ng pinakabagong balita na para sa inyo. Ingat po kayo lagi. Mahal namin kayo. Hanggang sa susunod na video. Salamat po.